channel where we solve problems, We dress up and we just bond and enjoy like there's no tomorrow. Salamin, salamin, katanungan ay sagutin. Hey kids, it's me, Astro, and welcome to Astroverse. And today, nandito tayo ngayon sa International Space Station. Look, there's the Earth. Ang ganda nito tingnan from outer space, no? Ha? Alam niyo ba kung ano ang International Space Station? Isa itong malaking spacecraft na pumapaikot sa Earth. Dito natin makikita ang mga astronauts, like me. Ang International Space Station, ISS for short, ang nagbibigay sa atin ng data upang malaman ang sitwasyon ng mundo. Isa sa nabibigay nitong data ay ang pagbabago ng global temperatures. Tara, tingnan natin ang mga data na nabibigay nito. Mula sa graph, makikita natin ang pagtaas ng temperature ng Earth mula 1880 hanggang 2020. Ang laki ng pinagbago nito. Narinig niyo na ba ang salitang climate change o pagbabago ng klima? Bago yan, alamin muna natin kung ano ang klima. Ang climate o klima ay ang pangmatagalang panahon sa isang lugar. Iba ito sa weather o panahon na sumusukat sa pang-araw-araw na temperatura, hangin at ulan sa isang lugar. Ang climate change ay ang pangmatagalang pagbabago sa pattern o kinikilos ng klima. Ito ay natural, ngunit napapabilis ito dahil sa kagagawa ng mga tao. Ito ang ating problema. Bumibilis ang pagbabago sa klima ng mundo. Napansin niyo na ba ang matinding pag-init nitong nakaraan? Scary, di ba? Dahil sa climate change, nagiging abnormal ang mga klima sa mundo. May sumusobrang init at may sumusobrang lakas ng mga bagyo. Ano kaya kalagayan ng Pilipinas ngayon? Thank you for that, Astro. Makikita naman natin na the space truly is lumabas sa space. Pero syempre, nakakatakot din ito. Ngayon naman, nagdadala ko kayo sa isang nagdadalo sa Asia. Ako sa Pilipinas at ako nagdadala ng isang bad news galing sa Pilipinas. Ano nga ba ang status na global warming o climate change sa bansa? Bakit ito bad news? Paano ito nakaka-apekto sa buhay natin? Ang temperatura sa ibang parte ng bansa ay umaabot ng 50 degrees Celsius. Ano nga ba ang mga indikasyon ng mas mainit na temperatura sa bansa? Isa sa mga epekto ay ang drought o El Nino. Hotter weather leads to drought. Kaya naman, apektado ang ating farmers at agricultural sector. At sino ang maapektuhan if hindi nakaani ang ating mga magsasaka? Maapektuhan tayong lahat dahil posibleng kukonti ang food supply. Isa pang epekto ay ang paglakas at pagdami ng mga bagyo at ang pagtaas ng baha. Dahil dito, posibleng aasahan natin na ang mga bagyong tatama sa bansa ay magiging kasinakas ni Indoy. Ang pagtaas ng temperatura ay maaaring din magresulta sa biodiversity loss dahil sa changing ecosystems lalo na sa marine life. Kaya naman, ang babaha ng climate change sa archipelago ng Pilipinas na isa sa mega-diverse countries sa mundo. Ladies and gentlemen, we are in a crisis. This is not a drill. We need to find a solution. Astroverse, assemble! What can we do, Bini? Nako, huwag mag-alala Pilipinas dahil hindi pa huli ang lahat. May magagawa pa tayong lahat para masolusyonan at ma-mitigate ang matinding pagbabago ng klima. Sa pamamagitan ng prinsipyo ng Reduce, Reuse, Recycle, malaki ang maitutulong natin lahat. Gamitin muli ang mga bagay kaysa itapon, bawasan ang basura sa pamamagitan ng pagpili ng mga produktong pangkalikasan, at mag-recycle para hindi mapuno ang mga tambakan. Bukod dito, magtipid sa enerhiya, gumamit ng pampublikong transportasyon at suportahan ang mga initiatives para sa kalikasan. Habang ginagawa natin ang ating parte, syempre naman dapat kumikilos din dapat ang ating gobyerno. Alam niyo bang may mga programa at proyekto dito sa Pilipinas na naglalayong labanan ang climate change? Pero bago ko talakayin yan, alamin muna natin kung ano ang mga patakaran o polisiya sa Pilipinas na nakaayon sa Sustainable Development Goal 13 o Climate Change. Meron tayong Climate Change Act of 2009 at Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010.
binibigyan diin nito ang pagpapabuti ng ating kahandaan, pagtugon at pagbangon sa anumang sakuna na kinakaharap natin. Do you guys know what these solar panels, this hydropower, and these windmills have in common? Tama! Lahat ng ito ay iba't ibang uri ng mga renewable energy sources. Ito ay gumagamit ng mga enerhiyang self-replenishing or hindi basta-basta ng ubos at mapagkukunan mula sa sinag ng araw, umaagos na tubig, at malakas na hangin. Ito ay nakaayon sa Renewable Energy Act of 2008, isang batas na nagpo-promote sa paggamit at pagdevelop ng renewable energy sources dito sa Pilipinas upang mabawasan ang paggamit natin ng fossil fuels at pababain ang level ng greenhouse gas emissions. Alam niyo ba na ang emisyon na dulot ng mga human activities ang pangunahing sanhi ng pagbabago ng klima? Upang matugunan ang isyong ito at pababain ang pagtaas ng global temperatures, itinutulak ang agarang pagtransisyon ng iba't ibang sektor tulad ng enerhiya, industriya, transportasyon, agrikultura tungo sa makabagong low-carbon technologies. At maliban dyan, may mga proyekto at programa pa tayong nagsusumikap na pangalagaan ating kapaligiran at labanan ng climate change. Pero bago yan, may trivia ako sa inyo hulaan nyo. Sino ang karakter sa Biblia ang nakaranas ng matinding pagbaha? Tama, si Noah! May tinatawag tayong Project Noah o Nationwide Operational Assessment of Hazards. Ito ay isang komprehensibong disaster risk reduction management program na ipinatupad ng DOST. Gumagamit ng mga makabagong teknolohiya upang magbigay ng accurate weather forecast, magbigay ng mga babala tuwing may baha, at magbigay ng detalyadong hazard maps. Ito ay para mapahusay ang ating paghahanda at pagtugon sa mga sakuna at sa gayon mabawasan ang mga masasamang epekto pag may kalamidad. Isa sa mga activities ng Project NOAA ay ang pag-promote ng climate-smart practices at education programs sa ating mga lokal na komunidad. As you can see naman, di ba? Marami talaga tayong mga efforts na ginagawa sa Pilipinas upang labanan ng pagbabago ng klima sa pamamagitan ng agham at teknolohiya. Ang mga proyektong ito ay hindi lamang tumutulong sa pagprotekta ng ating kapaligiran, kundi pati na rin sa pagpapalakas ng ating mga komunidad upang maging handa tayo at matatag tuwing may sakuna. Tandaan nyo, ang ating individual na aksyon ay mahalaga sa pagtugon ng pagbabago ng klima. Maging ito man ay pagre-recycle, pagkonserba ng tubig, o pagtanim ng mga puno. Lahat tayo ay may maaambag tungo sa isang brighter at sustainable future. So kids, let's keep learning, stay curious, and let's all do our part to protect our planet. Salamat sa inyong pakikinig! E is for environment.